Ang alamat ng mahiwagang kristal. Sa isang tagungnayon sa lugar ng malalayong bundok, nakakubli ang isang mahiwagang alamat. Isang kwentong bumabalot sa lihim ng isang lalaking nahulog sa patibong ng kadiliman. Siya si Mang Lando. Ang kwento ay nagsimula isang gabi nang makita si Mang Lando, isang dating mangingisda na naglalakad-lakad mag-isa sa tapat ng kanyang munting bahay. Ang kanyang mga mata ay naglalaro, malikot ang mga labi, at ang kanyang isip ay lumilipad habang naglalakad papuntang kagubatan. Hindi na makakabuti sa kanyang kalusugan ang ginagawa niyang yan, sabi ni Aling Shoni, isang matandang babae na nagmamasid mula sa kanyang bintana. Hindi na yata siya nagbago mula nung iniwan niya ang pangingisda. Mukhang lulong na naman siya sa hindi malamang bisyo, dagdag ni Mang Delo, ang kapitbahay ni Mang Lando. Sa pagnanasa na maibalik si Mang Lando sa matinong pamumuhay, nagpulong-pulong ang mga kasamahan niya noon. Sinubukan nilang kausapin si Mang Lando, subalit parang bato ang kanyang puso na hindi kayang baguhin ng sino man. Isang umaga, may naririnig na kakaibang huni si Aling Shoni. Ano kaya yun? Tanong ni Mang Delo habang halata ang takot sa kanyang mukha. Ang himig ng kamatayan, dagdag niya habang bumabaybay patungo sa direksyon ng mga tunog. Isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanilang mga mata. Nakita nila si Mang Lando nakatayo sa gitna ng kagubatan. May mga sinasambit na kataga, sumisigaw, tumatawa, nakikipag-usap sa mga tila anino ng mga puno. Sino ang kanyang kausap? Tanong ni Mang Delo na buong ingat na sumunod sa kanyang kaibigan. Hindi ko alam, ngunit narinig ko ang mga salitang, "Halika, lumapit ka sa kristal," mula sa kanyang mga bibig, sabi ni Aling Shoni na napapailing habang siya ay nagmamasid. Ang mga kasamahan ni Mang Lando ay nagdesisyon na lapitan na siya. Subalit sa sandaling malapit na sila, tila ba si Mang Lando ay unti-unting naglalaho kasama ang mga anino. Maliwanag na may kakaibang puwersa sa kagubatan na bumabalot sa kanya, sabi ni Aling Shoni. Nakikita sa mata niya ang mga takot. Isang gabi, sa gitna ng makapal na ulap, nagsimula silang makarinig ng tila palakas na musika mula sa kagubatan. Ang gitna ng kagubatan ay tila isang portal patungo sa kaharian ng kadiliman. Hindi tayo dapat nandito. Dapat umalis na tayo, sigaw ni Mang Delo habang pilit na hinihila ang kanyang mga kasamahan palayo sa lugar na iyon. Subalit tila ba ay may kakaibang kapangyarihan na humihila sa kanilang pwesto. Hindi nila kaya makagalaw at sa kabila ng takot, sila'y unti-unting hinihigop papalapit sa misteryosong portal. Ang kaharian ng kadiliman ay nagluwal ng masamang hangin na sumaklaw sa paligid. Napagtanto na nila na si Mang Lando sa kanyang paglapit at pagkakulong sa bisyo ay nagbukas ng pintuan patungo sa madilim na kaharian. Ang mga kasamahan niya ay nagsimula na madama ang bigat ng kanilang katawan. Ang malupit na ugong at mga pagulong ng mga kaluluwa na yumao ay nagdulot ng takot sa kanilang puso. "Tama na to, gusto ko nang umalis," sigaw ni Mang Delo. Ngunit ang mga paa niya ay parang bakal, hindi makakilos, hindi makatakas. Habang nagsisisi at natatakot sa kanilang kapalaran, biglang sumiklab ang kadiliman na tila ba'y sumakop sa liwanag ng gabi. Doon, sa liwanag ng mahiwagang kristal, si Mang Lando ay naglalakad patungo sa kanila. "Mang Lando, ano to? Ano ang iyong ginawa?" sigaw ni Aling Shoni na puno ng pangamba. Ngunit ang mukha ni Mang Lando ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay puno ng dilim. Ang kanyang mga ngisi ay tila nagbabadya ng masamang pangitain.
Ang kristal ay nagbukas ng kaharian ng kadiliman. Ako ang napiling buksan ang kaharian nito at ngayon ay magiging bahagi nitong kaharian. Sumbat ni Mang Lando. Ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan at kadiliman. Ang mga tao ay nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang sinasabi. Bago pa man sila makagalaw, biglang bumukas ang mga pinto ng kaharian at sila ay unti-unting ginain ng kadiliman. Ang kaharian ay nagsara at ang liwanag mula sa kristal ay unti-unting nawala. Iniwan ang mga katawan ng mga dating tao na wala ng buhay at ang kaharian ng kadiliman ay bumalik sa dating anyong puno. Ang kadiliman sa buong nayon ay naging hudyat at mula ng gabing iyon nagsisimula ang pagkagapos sa malupit na kaparusahan ng mga alagad ng dilim at kasinungalingan. Ang mga kampo ng kadiliman ay malayang lumalabas sa kagubatan, nagdala ng takot at karahasan sa lahat ng kanilang daraanan. At sa huli, ang malupit na lakhak ng isang lalaking natutunaw sa kristal ay nagdulot ng takot at pangamba sa buong bayan.